Abot hanggang dun yung bitak niya, no? Doon sa may poste na yun, poste ng Meralco na yun. Biruin mo ang haba niyan. Yan ay nadalikdik ang tubig dito. Kaya ito ay nabitak. Ayan, ito yung palatandaan na pinasok ng tubig yung ilalim nitong kalsada. Ayan. Ito hindi na safe na mag-parking dito. Malambot na ito, malambot. Nakitang-kita naman ang pagkabitak. Ayan, pinasok na yan ng tubig yung ilalim nito. Kaya ito kanina ay umangat nung may kaunti pang baha. Ito, hindi na maaari itong paradahan ng mga sasakyan. Butas na ito eh. Delikado na ito dahil yung ilalim nito ay butas. Sa bibigat ng mga nakapark dito minsan. Hanggang dun sa may poste na yung buyak. Biruin nyo yan, no? Sa tagal na rin itong kalsada na ito, itong kalsada dito sa may school ngayon lang bumitak. Kanina ay nakaangat ito. Ayan, nabiak na lalo. Malakas daw ang bulwak dito kanina, no? Malakas. Nakaganon yan, oh. Kanina, paano nakaganon? Bigla po, bigla. Talagang siya ay talagang nung kasagsagan nung ulan, kayong baha. Yan ay pinasok. Kaya ang tendency niya parang gumano, no? Yung gusto ba ganyang ibulwak na ganun. Wala kasi siyang kumbaga parang sa naliligti ay gustong huminga. Dahil karamihan doon, yung mga binuksan na yun, punong-puno ng basura. Kanal ito. Ito yung galing Isok. Ito. Yan. Hanggang doon sa bundok ng Isok, yung tinatawag na ay. Pero yung daming tubig na ababa niyan. Kung nagpatuloy pa yung ulan na yun, posibilidad na yan ay bitak talaga. At tulak niya ito eh. Ito. Malaki yung volume yung silalim. Malaki. Hindi na kinaya, kaya ang tendency niya umangat. Wala na ito ng silalim. Yung daan ko kanina din ay dyan sa lubog na yung tricycle ko eh. Yung daan ko din sa kabila. Yataag. Panibago na ito. Buklatin lahat ito.